Kami daw po ay mga modern day heroes. Alam niyo na kung gaano kalaki ang kinikita ng isang delivery rider ng online shopping platform. Sa laki ng sahod namin, pag natanggap namin ito, yung sahod wala na. Yung pagod, andito pa. Cellphone na Realme C2 ba yun? Tapos ang laman C2 na inumin. Galit na galit, pinagmumura, nilalait, sinasapak, pinapalo ng baseball bat. May mga ganun kami, Hokage daw kung tawagin. Ang Hokage namin dyan, yung may parang magic eh. Bumubukas na lang yung parcel. Sasabihin kay customer, may tape na. Pag hawak ko, nagbabibrate siya. So parang gumagalaw na. Umorder si buyer, vibrator. Sorry. Yun yung nakalagay. Kaya siyempre, ikaw rider, si Maria, umorder na. Siyempre, kilala ko siya. Para may chismis yata dito ah. Dark secret, talagang dark yan. Hisikreto mo talaga or ayaw mo talaga malaman. Swerte pag rider kasi tapat ang rider magmahal. Minsan, ang pinipili ng mga managers, magaganda, pretty face, magaganda rin yung katawan, magugulat ka na lang. Oops, meron na silang anak. Tapos, oops, sa kabilang hub, meron na naman siya. Yan na, nasisimula na yung pag may alak, may balak. May Hokage din, nandun sa kanan si Hokage. So, patay na. Sunog, baha, lindol, tag-ulan, mutok ang bulkan, bagyo. Pinipilit kaming pumasok. Nasasaksiyan na away, barilan, may hold-upper pala. Minsan sinisafety tayo ng customer. Ikaw nang lalabas, nandyan si Elmo. Or pag dumaan ka dun sa tulay nila, kailangan may lagay. So may ganun kami mga rider. Ang sponsor natin ngayon ay HypeHive, isang platform na nagpapadali sa mga appointment kaysa dati. So off the record, nagkaroon kami ng mga guest tulad ng healers, therapists, at freelancers. At lagi kaming nakakatanggap ng mga komento kung saan sila mahahanap at paano sila mabubook. Masaya kaming makipag-partner sa HypeHive para magbigay ng discount sa teams para sa pinakamadaling booking experience. At ang pinakamagandang parte, kung mag-sign up ka ngayon bilang solo freelancer, libre ito! Pumunta lang sa description at i-click ang link sa ibaba. Ngayon, balik na tayo sa video. Good morning. Ako po pala si Norman, isang online shopping platform worker, rider. Ako po ay nagsimula sa Blue Company na 2019 up to present. Gusto ko sana ma-share sa inyo o ma-walk through kayo dun sa buhay o sa isang araw na activity ng isang delivery parcel rider. Before ako mag parcel delivery rider o mapasok sa isa po akong VIP driver or executive driver. Pag VIP driver po kasi yun po yung ang client natin ay mga foreigner or madalas naman mga may matataas na katungkulan, board of directors, mga ganyan or CEO o may-ari ng mga company. Tanong ko lang, kung magkano din po kayo katagalan na naging ganyan po, naging driver po? 4 years sa bilang company driver, na-escalate papunta ng personal driver, na-escalate ulit papunta VIP, and then yun nga, personal assistance, lahat dala na ng isang personal or VIP driver. Okay naman yung trabaho pagdating sa kitaan. Ang problem lang po talaga is yung ikaw yung susuko kasi siyempre pag napatsyempo ka dun sa VIP mo na morning until dawn, siyempre hindi mo kakayanin magmaneho ng 24 hours unless magte-take ka siguro ng mga substance na pinagbabawal para makayanan mo yung duty. Sa akin po as personal, never ko po inattempt or pumasok sa isipan ko na gumamit ng illegal or substance para lang maging productive tayo sa ating trabaho. Bakit po kayo naging naging isang parcel delivery rider? Ano po yung nag-utyok sa inyo? Siguro number one, pag-usapan natin dun yung kita. Yung kita kasi pag sa VIP driver ka, may option yan, 15-30 ang payout. Or gusto mo naman weekly. So, dati, parang naka-experience ako, kung tama ako sa pagkakaalala ko, 4,000 ako every week. Or minsan, 5,000 every week. Kaya lang, yun nga lang po, yung pagod, tsaka yung oras. Talaga nakatali ka dun sa client mo o sa boss mo. Unlike naisip ko noong 2015 or 16, sabi ko parang nagbo-boom yung yung mga online. And then by 2018, yun,
nag-decide na po ako na pasukin or mag-join sa online platform company, mga delivery, ganyan, mga GPS, tsaka mga location-based. Yun yung dalawang uri ng rider na nasa gig economy o yung tinatawag na online platform service. Bilang isang parcel delivery rider po, ano po yung pinagkaiba niyo po sa kanila? Kasi pa po ba yung sistema dyan sa mga parcel kaysa sa, alam niyo po, yung mototaxi, gano'n? Sa akin, as my personal experience, mas deep or mas mas marami siyang paperwork kumbaga kung para tayong office worker, ganun yung terminology na pwede kong gamitin. Mas marami siyang ginagawa. Katulad nun, pagka mototaxi ka, babawasan lang naman yan ng commission, tapos yung the rest nun, sa'yo na, plus minus mo na lang doon yung mga operational expense. Sa amin, bilang online platform workers, andyan na yung hirap ng aming trabaho. Unang-una, kami daw po ay mga modern day heroes. Number 2, kami daw ay mga bayani ng kalsada. Number 3, kami daw ay mga frontliners na dapat pinapahalagahan. Pero sa nangyayari, medyo nakakalungkot lang na sa dami ng trabaho namin, unlike sa mga food delivery rider na almost the same lang, meron kaming mga KPIs na sinusunod. Meron kaming mga evaluations, meron kaming assessment, at marami pang iba. Bali, ang napakalaki ng difference ng pagiging delivery rider ng online platform, lalo na pag sinabi nating parcel. So, pag parcel, ang pinag-uusapan natin dyan yung mga companies na sabihin natin, color coding na lang. Blue, red, orange, red, and yellow. Siguro alam niyo na yun sa mga paps natin dyan. Alam niyo yung uniforme nyo. So, yun yung pinag-uusapan natin na color ng mga delivery rider ng parcel. Na alam niyo yung tinatawag natin na mga KPI. Maintindihan niyo ako yung tinatawag natin na cluster manager, hub manager, hub supervisor, hub team leader, hub cashier, security, maintenance, nandyan din yung inbounder, outbounder, sorter, transit processor, validator, ano pa ba nakalimutan ko? Yun, yung mga ganong mga tao, yan yung bumubuo ng operation namin sa Blue Company or bilang delivery rider ng isang platform app. Ito po, curious lang, in terms of kitaan po, pareho lang po ba siya o hindi? Kasi sa mga mototaxi at food delivery, per order sila kaya per biyahe po sila kumikita. Pero di po ba sa inyo? Kasi yung mga nakikita kong parcel delivery, ang isang bulk yung kinukuha nila, yung ang dami nilang bit-bit. Per parcel ba yan? O per bulk na kinukuha nyo sa warehouse? Ganun. Okay, comparison test ulit tayo. Pagka mototaxi ka, ang kita mo niyan per day is kung gaano ka kasipag, less the commission. Kami naman, ang kitaan namin, meron kami tinatawag na per day. Ang makikita nyo sa isang hub ng mga online shopping platform delivery worker, makikita nyo doon yung sinasabi natin na parcel. Sa parcel na yon, meron kami doon na volume, kung tawagin, yun yung term dyan, volume. So pag volume yung area mo, malaki yan. Per day plus incentive mo na per parcel kung ilan yung madi-deliver mo. Not counted yung mga return. And then kung tatanungin mo naman ako kung per day, makikita mo sa isang hub, sa operation ng delivery platform app worker ng mga online. Ang makikita mo sa sakyan dyan is 4-wheel. Ang mga 4-wheel, ang rate niyan daily ay 3,000. Or sabihin natin ngayon, nasa 2,500. Yan ang rate nila. Pwera pa doon yung tinatawag na per parcel natin na incentive kung ilan yung dala nila. So ako naman, bilang part ng hub namin, ako naman yung category ng 3-wheel. Sa 3-wheel, ang unang offer dyan
is 2,000, 1,600, and then 1,400. Yan po yung per day ng isang three-wheel rider. Plus din yung commission, kung ilan din yung madala mo per day, plus pa yan sa daily mo. And then yung isang category naman is yung two-wheel. Sa two-wheel, yan na yung 1-2, yung mga motorcycle natin, mga pups natin na nagdi-deliver ng nakamotor. So kung ilan sako yung dala nila, 1,000 to 1,200 per day plus yung per parcel. Yung incentive naman, majority to sa lahat ng based on experience ko, yan ay ang peso value niyan ay 25, yung pinakamataas, yung unang-una. Sunod 20, sunod 12, and then sunod 10. Kasi bumaba yung rate dahil sa ngayon 10 na lang yung rate. Kaya kung sa kitaan lang, sa sinabi ko na daily, alam niyo na kung mapifigure out niyo na siguro kung gaano kalaki ang kinikita ng isang delivery rider ng online shopping platform. So fixed po siya, hindi siya Tapos may mga incentive plus incentive. Tama po ba yung pagkakaintindi ko? Yes po, tama po yun. Daily rate plus incentive. So masasabi niyo lang po sapat naman yung niyo po, kinikita niyo sa pang. Siguro nung una, sapat siya nung talagang kasi nung nag-pandemic, doon nagkaroon ng kalbaryo, hindi na naging sapat . Noong una, masasabi ko pa na sapat kasi meron kang per day, tapos meron kang 25. So pag marami kang dala, siguro iisipin mo na baliwala siguro yung sahod mo na per day. Ang iisipin mo lang yung incentives kasi 25 ang isa nun. Yung 25 na yun ay lumalabas pag may mga special special sales campaign. Meron kaming tinatawag na monthly, yung mga 1-1, 2-2, 3-3. Meron kaming mid-year sale. Yun yung every June or December. Meron din kaming campaign about birthday sale. May ganun yung company ko, yung Blue. Tapos meron din kami yung mga season na kunyari Christmas, mga 12-12. Yan yung mga inaabangan kung saan bulto yung mga delivery sa hub. Pag ganyan po, mas malaki yung kitaan. Yes, kasi syempre sa dami ng orders, diyan na po tayo mapapagod ng gusto. Pero sa pagod na yon, napakalaki ng kita mo. Kaya lang, meron lang akong naisip na isang nakakatuwa lang na hanggang ngayon siguro makaka-relate yung mga delivery rider na sa laki ng sahod namin, pag natanggap namin ito, yung sahod wala na, yung pagod andito pa, dala-dala pa rin namin. So yun yung nagiging isang mga challenges ng mga katulad ko na online platform worker. Kasi nga po na-mention niyo po yung pagod. Ano po yung mga daily na kaganapan dyan sa trabaho niyo po? Nabanggit ko nga ay yung ano ba ang umiikot sa araw ng isang rider. So simulan natin yan ng gumigising ako 4 a.m. ng umaga, matatapos yon ng mga 11 or onwards pa, 10. Pag start mo ng morning ng 4 a.m., mag-aantay ka ng schedule. Tapos pupunta ka ng hub, pag may schedule ka, pag wala kang pasok, wala kang kita. So second, pagpunta mo sa hub, ang activity dyan, hahanapin mo yung yung mga items mo, yung area mo. Pag hinanap mo yung area mo, nandyan naman yung yung isosort mo siya, ipifilter mo, sorting, ipifilter mo para mapili mo yung mga yung mga parcel mo at saka yung hindi, ma-separate yon. And then ipapacheck mo ngayon sa inbounder tsaka sa run sheet processor. Pag na-check na yon, andyan na po yung bibigyan ka na ng run sheet, tapos yun na yung magiging attendance mo or yung trip ticket mo. And then that's the time na lalabas ka na ng hub pagka nandyan ka na. And then swerte mo pag ikaw yung nauna kasi yung iba
nakapila doon sa labas ng gate kasi nga naglo-load pa yung line haul, tapos naglo-load yung mga kasamahan natin ng mga delivery rider na nasa hub. Ang sasakyan kasi doon minsan pila. So nasa labas ka pag na-late ka. And then pag nakalabas ka na, sila yung papasok, ikaw naman hahanap ka ng paraan para ma-itemize mo yung pagkakasunod-sunod ng parcel mo. Kasi nakahalo yun eh. Iaayos mo yon per barangay, per street. So sa ganon, natatagalan ka pa, hindi ka pa agad makakapag-deliver niyan kasi aayusin pa yon, tapos ikakamada mo ng gusto. Pag nakamada na, that's the time na kukunin mo na yung unang set. Set A, set B, kasi sa experience ko, isang barangay yung akin eh. So talagang maraming street yon. Kaya kung ano yung una mong madadaanan, kaliwa kanan, yun lang yung madadala mo. Hindi mo kayang dalhin lahat. So ako, nasa last mile category ako. So explain ko lang ano yung mga mile na yan. Yung first mile, yun yung mga riders and drivers na pumipick up ng mga items galing sa seller. Dadalhin nila yan sa warehouse or sa sorting station. Yung mid-mile naman, from warehouse, dadalhin naman yan ngayon sa hub or minsan vice versa. From hub, papunta sa warehouse. Tapos yung kami, papasok kami last mile, doon na po yung warehouse to buyers, to bahay-bahay na, yung mga customers na isa-isa. Ano po yung nangyayari pag may delivery tapos walang tao? Kasi ano po ba, may epekto po ba yun sa mga rider pag hindi na-receive? Exactly yung tanong. Meron, napakalaki ng epekto. Kasi pag hindi ni-receive yan ni buyer, napagod si rider magkarga sa umaga, napagod siya mag-sort kung pang ilan ka, tapos pagdating doon, wala ka. So may mga share din ako sa inyo ng mga excuses or scenario na sabihin natin na experience ko, personal. May mga buyers tayo na multiple yung address. Sa isang address mo siya pupuntahan, pero ang bahay niya, 3 beses mo siya pupuntahan. Or magkakaibang address yun. Minsan nandun siya sa kabilang bahay nila, dun mo daw siya dadalin. Tapos, meron pang excuse na pag nagdi-deliver ka, wala akong order, kuya. Pero nakakapagtaka, meron kang dumarating na parcel. Meron din dyan yung mga, wala akong app eh. So, magtataka ka, meron na naman sinabing walang app pero may order. Tapos, meron pa tayo na napaglaruan lang ng bata. So, medyo nakakatawa din na na-process yun ng isang bata na push hanggang sa ma-check out mo yung item. Yun, marami pang iba. Sa good and bad, marami. Sa good muna tayo. Good vibes. Sa good vibes dyan, maganda yung serbisyo ng rider. Sa personal experience ko, nandyan yung pagdating mo doon, may merienda ka. Merong sa'yo soft drinks, merong biskuit, or kung nag-yosi ka naman, bibigyan ka ng yosi ni customer o ni buyer. Tapos, saka ang downside naman, ang negative naman, pag si buyer nag-order, tapos hindi yun yung nakita niya nasa picture na dala-dala mo, mag-aaway kayo niyan. Pag hindi mo napaliwanag ng gusto. Kasi sasabihin niya, wrong item received. Hindi yan yung nasa picture. Hindi ko yan babayaran, hindi ko yan tatanggapin. And dun na pupunta yung kalbaryo ng rider kasi meron kami tinatawag na performance. So sa performance na yon, bababa yung ni rider na marereport siya na hindi siya pumapasa sa KPI. Yun yung delivery performance. Tapos hindi ka rin papasa sa collection, yung pag-remit. Kaya double ka doon, violation. Hindi ka na nakaka-meet ng rate ng performance, hindi ka pa nakakaano sa collection. Dalawa, delivery and collection. So, pwede kang ma-sanction ng suspension. Worst doon is termination. And then, yun nga,
Walang due process yun. Walang proper investigation, walang report na black and white. So, yun yung nakakalungkot dun sa amin sa mga parcel or online platform workers. Minsan po may mga rider po na first try pa na parang sasabihin sa'yo, i-return to seller na daw. Totoo rin yun. Kasi ako, na-experience ko rin yan eh. Ang totoo, pag sa isang attempt ng mga delivery, dapat yun naka-3 attempt. Yun ang nire-require ng company. Pero since na si rider ay sabihin natin kailangan bumalik sa oras para sa second wave, third wave, fourth wave, hindi na magagawa namin yun na ibalik sa'yo kasi nga po meron kami mga compliances or KPIs na kailangan real time or accurate yung information. Pag hindi may ni-receive na nandito kami, meron kaming ilalagay dun sa app na not received. Pero yung sa may experience naman na yan ay ihahagis with your consent yon. Pero pag wala pong consent, hindi namin gagawin yon. Kasi pag yun ay nabasag, nawala, so possible magkakaroon ng ng incident report sa amin. So paano po yung pagkakunwari ni-return to seller talaga ni rider, first try pa lang po? Pagka ganun yung scenario at ni-return to seller, number one na negative dyan is magagalit si seller. Kasi siyempre, kumbaga kita na nila yon hindi pa. Kumbaga naging na-cancel pa, considered as cancel. So, yun yung negative. Ang positive naman nun, in-attempt na ni rider ng isang beses. So, na sa kanya yun? Parang freedom yun. Kumbaga, extra time yun para dun sa iba na mas priority. Or yung tinatawag natin ng mga parcel na naka-letter G or letter P, which means on that day, may priority tayo ng mga parcel na hindi alam yun ng mga buyers na pag priority yung parcel nila, syempre mas nauna sila. Pero tingin niyo po bakit po nila nagagawa na yun po yung gano'n na minsan first try pa lang, na nila. Tingin niyo lang. Siguro kaya nila ginagawa yun kasi nauso na po kasi ngayon sa amin yung mga hindi ka pa tapos dun sa dadala mo na 150, pababalikin ka na naman. Mandatory yun. Kailangan bumalik ng hub. So, yung pagbiyahe, same process, magsusort ka doon, magpipilter ka, and then iaayos mo pa siya. Yun, malaking trabaho yun. Kaya yung sabihin natin na umulit ka from process ng 1 hanggang 2 or ulitin mo yung area mo ng from point A to point B, malaking factor sa amin yun. Lalo na yung time. Kasi meron kaming performance nga sa delivery na napakataas na 98. And then sa collection naman, meron tayong 90% na mataas din. Kayo po ba, nagawa niyo na po yung gano'n po dati na? Yes, ginawa ko yun. Sorry dun sa mga buyers and customers sa area ko kasi ginawa ko yun kasi ang reason long naman nun is meron ding bad record si customer. Na kung bakit minsan si rider hindi niya na ina-attempt na dalhin yung parcel mo kasi ang record sa'yo, ikaw ay nagka-cancel. Pangalawa, gusto mo bukas muna bago bayad. Pangatlo, hindi ka nag-iiwan ng payment. Pang-apat, pag nagdi-deliver, hindi ka available, walang magre-receive. So, yun yung mga nakikita namin na nire-record namin as delivery rider ng parcel na malaking bagay sa amin yun na pag nirecord ka namin doon, pag binalidate yun, meron na kaming profiling. Kumbaga parang hindi ka na namin masyadong kasi baka ulitin mo na naman yung mga ginagawa mo na mag-online shopping ka sa harap ko, order ka ng 3,
iba't ibang ano, tapos ito lang pala ang kukunin mo, yung isa lang, kasi yun lang ang gusto mo, or kulang yung pera mo, yun yung mga red tag sa amin ng mga customers and buyers. May mga ganun po talagang customer na order ng ano, tapos pipili po sila ng gusto lang nila. Yes, naka-experience kasi ako noon, kaya nga sabi ko, ito yung nireport ko sa company, sa representatives na mga challenges ng isang delivery rider na napakahalagang tingnan at bigyan ng magandang polisiya o sabihin natin na rules para hindi naman maging sagabal sa trabaho namin, sa buhay o sa araw ng isang delivery rider. Ano po yung mangyayari pag kunwari po yung may nawala pong parcel? Naku, yun pa. Pag nawala ang parcel, dalawa lang yan. Either babayaran mo or iko-contest mo. Bigyan ko kayo ng senaryo ba't nawawala. Ang parcel nawawala yan during transit. Pag yan ay na-load namin, tapos lumabas na kami ng hub, tapos nahulog, papunta sa area namin, matik yun, babayaran na namin yun. Pangalawa, pag yung tinatawag na may second wave or third wave, dala-dala yan ng feeder. So, yung sasakyan na four-wheel na maghahatid ng mga items ng mga riders na hindi na kayang bumalik dahil madami pang karga. So, yun sinasabi ko na feeder. Pag nawala sa kanila, delikado yun. Pwedeng ako magbayad or pwedeng yung feeder na may dala, yung rider din o driver. Pangatlo naman, pag nawawala yung parcel, yung dinideny ng customer na hindi nila na-receive. Pero ni-receive nung kasambahay. Kaya lang si buyer, wala siya nung araw na yon, iniwan sa kasambahay. So, doon kami nare-report na nawawala and then bayad or incident report. Wala rin due process yun. Diretso suspension po pag gano'n. Pag minalas-malas ka, yun ang ikot ng bola. Termination pa nga minsan eh. May na po ba kayo? May na-deliver po kayo tapos iba yung laman nung Sa akin naman hindi exactly ganun. Pero meron din iba yung laman. Halimbawa, kaya nga sinasabi ko, ang in-order niya sa online ay damit. Pagdating doon, ukay-ukay na. Kunyari, brand new yung nakalagay doon sa picture, blouse o ano man yan. Pagdating sa kanya, used na or ukay-ukay na. Minsan meron pa daw laman yung bulsa. So, yun talaga. At pagka mga ganyang problema, pinaparating ko agad yan sa management. Pero wala hindi daw nila makokontrol yung ganon. Pero I believe kaya naman yun. And then yun nga, ang nakakalungkot lang din is marami pang klase ng ganon na hindi lang damit. Meron pa yun, nabanggit nyo, laptop, laman ba to? Cellphone, laman na cellphone na Realme C2 ba yun? Tapos ang laman C2 na inumin. Tapos bumili ng donut, yung salbabida. Pagdating sa buyer, donut na pagkain. So, ang layo. Kaya talagang kami ang nagiging kawawa. Kasi minsan, kung mababalitaan nyo sa mainstream media, nagalit si customer. Yes, galit na galit. Pinagmumura, nilalait. Tapos yung pinakahuli, yung sinasapak, pinapalo ng baseball bat, o ano mga gusto nilang gawin sa rider na totoo po niyan, ganito po yon. Wala po kaming kinalaman doon. Number one. Kasi pagdating sa amin yan, sabi nga sa inyo yung mid-mile, first mile, kami last mile. Pagdating sa amin sa hub niyan, kung ano itsura niyan, i-receive na lang namin yan. So, from sa warehouse, papunta sa bahay nyo, hindi namin kayang buksan yan o palitan ng laman. Mapwera lang tayo ba yung ibang Hokage na tinatawag ng mga delivery. May mga ganun kami, Hokage daw kung tawagin. Pero ako, never kong ginawa yon dahil, siyempre, tapat ako sa company dahil siyempre gusto natin magtrabaho ng tama. Sana nga mawala na o masagot yung tanong sa aking isipan na pagdating ng panahon, pwede kong ipamana ito o ipagmalaki na marangal ang trabaho ng pagiging delivery rider at nakabubuhay. Kaya yun ang gusto kong ma-establish sa mga kapwa ko, online platform delivery worker. Na-mention niyo po yung Hokage na curious po. Ano po yung mga Hokage na yan po? Yun.
ang Hokage namin dyan, yung may parang magic eh. Bumubukas na lang yung parcel. Tapos, sasabihin kay customer, may tape na. Tapos, minsan, ako mismo, ganun, nagkakaproblema ako na paano ko siya ibabalik dahil ni-receive ko may tape. So, parang binuksan na. And then, minsan nakaka-receive ako. Hindi ko alam kung anong tawag dun sa, kung tools ba yun o ano. Pag hawak ko, nagbabibrate siya. So, parang gumagalaw na. Parang naka-on na siya. So, hindi ko alam ano to. Ba't naka-on? So, may mga ganun may mga incident na, tapos minsan naman, pagbukas mo ng item, basag. So, madami po. Mauubos yung oras natin sa dami na experience ko doon pagka inisa-isa po natin yan. Pero, yun yung mga valuable na pwede kong ibigay sa inyo. Ano po, isa lang po, may makukwento po ba kayo parang naalala yung pinaka-nakakatawa talagang na-experience niyo po bilang isa? Ay, meron. Buti nabanggit niyo yan. Nagkaroon kami ng training or seminars na about waybill. Kasi yung waybill ng isang item o tinatawag na iibahin namin yung waybill o yung parang nakadikit sa parcel. Dati, nakalagay doon kung ano laman. So, mababasa mo yun, yung mga unang-una. Pati yung ink, pati yung nagkaroon ng pagkakataon na baguhin yon. Buti na lang, kasi ang experience ko doon, umorder si buyer, ang nakalagay, nakakatawa, vibrator. Sorry. Pero, yun yung nakalagay. Kaya, siyempre, ikaw rider, si Maria, umorder ng vibrator. Siyempre, kilala ko siya. May problema kayo, para may chismis yata dito Kaya naisip ko yun na sana tanggalin na nila yon or ang alternative namin, ipepentelin. Pag pinentel yun, wala na siya. So yun yung shipper's label o yung waybill na tinatawag, air waybill, na binago na tama lang kasi yung C2 na cellphone, para hindi siya nakawin, iba-block siya or tatanggalin. Yun ang naging decision namin. Parang insight o inputs binigay namin na palitan niyo yung wag niyo i-declare yung laman kasi kung gold yan, baka matukso. Baka lang hindi ko sinasabi. Nagipit si rider, kinuha. Gold kasi nakalagay doon sa waybill. Akin na lang to gold. So yun, yung mga experience ko talaga na sobrang nakakatawa. And then sa negative naman, yun yung ako, pinabarangay ako mismo. Naka-experience ako na gusto akong dalhin sa presinto ng malapit sa area namin, sa 2nd District ng Quezon City. Yun yung area ko eh. So, sabi ko, anytime po ma'am, sa buyer saka sa customer ko, willing po akong humarap sa inyo kahit sa presinto. Yun naman yung napaka-downside nung namin. Dadalhin ka sa presinto dahil sa trabaho mo. Kamusta naman po yung mga trato sa inyo ng mga nagiging customer po niyo, yung mga pinag-deliver po niyo? Yung trato nila sa akin parang family na eh. Since matagal ako sa area ko, na-establish ko siya, inalagaan ko siya kasi nilinis ko yung mga fraud na buyers and customers. Alam ko na yun, nire-report ko yun, nililista ko yun. Yung mga nag-order na nagsha-shopping, so maganda. Sabi ko, ma'am, binibuild up ko lagi yung platform namin na kami ang number 1. Kaya sa amin kayo bumili. And then yun, pagka maganda na, makikilala mo na yung anak niya na maganda. Papakilala niya na sa'yo. Yung kuya niya na gwapo, or yung tatay niya na sabihin natin na kilala, or sabihin natin na may posisyon. Yan, dyan mo na makikita yun. Tsaka yung bunsong anak na model, no? Halimbawa na parang artistahin. Yan yung mga gano'n na nakikita din namin na hindi namin alam sa trabaho namin na may gano'n din pala. Kung may usual na area po talaga kayo pinag-deliver? Yes, ako, 2nd District ng Quezon City. So, isang barangay yung akin. Kaya, maraming street yon. Siguro, nasa 20 or more. Parang gano'n. Gaano po kadalas may mas alam niyo po yun, yung masama yung ugali ng customer? Depende. Siyempre, pag yung customer natin nag-order, tapos ang dala mo sa kanya, kulang ng parts. Kunyari, delata. Tapos,
Dilata, meron niyang easy open, di ba? Tapos wala yung kiniklik na ganon, yung pang-open. Paano niya bubuksan yun? So may mga ganon, may mga missing. Meron naman equipment, grinder. Wala naman yung bala. Or wala yung mga pinangako ng mga seller na nasa picture. So pag doon pala makikita mo agad yung mood ng customer mo, hindi yan magiging happy. So dapat ikaw, sabihin mo yung totoo, be honest, ma'am, yung nasa picture, ito po yan. Tapos kailangan mo i-explain sa customer na, ma'am, hindi po kasama yan dun sa package nyo kasi ang pinili nyo ito, wala pong kasamang charger, wala pong kasamang tornilyo, or kung ano man yung promises doon na nasa picture na pipiliin mo. Kaya yung mood ni customer, pag tinuruan mo siya kung paano mag-shopping, magiging friend mo yan. Pero pag hindi, best friend mo yan sa pagiging ayan ka na naman, so away na naman kayo or negative. Ang araw mo, masisira ng gusto araw mo doon sa customer na yun. Tanong ko na po, meron po ba mga dark secrets na hindi po alam ng tao na nagaganap po sa loob ng kanyang industry po? Pag sinabing dark secret, talagang dark yan. Hindi yung dark underarm, Yung dark na hindi mo talaga, hisikreto mo talaga or ayaw mo talaga malaman. Siguro, ito hindi ko to sinasabing naka-experience ako nito, pero parang sa suspecha ko is kilala ko siya. Yung mga validators namin sa hub or sa mga hub, minsan ang pinipili ng mga mga managers is yung mga magaganda, yung pretty face, yung magaganda rin yung katawan. Tapos ang sad part niyan, ginojowa, parang ganun. Tapos, may mga rider po na ginojowa yung or... Hindi rider. Swerte pag rider kasi tapat ang rider magmahal eh. Pero yung yung mga boss, yung sinabi ko nga sa'yo, sa operation ng hub, 5 tao lang ang iingatan mo na wag mong babanggain doon. Kasi under sila ng management. Tapos yung under ng management na yun yung parang nagiging bata-bata ng mga magagandang kababaihan natin na nag-a-apply, na magugulat ka na lang, meron silang relationship, tapos the next meron na silang anak, tapos diretso na yon, meron na sa kabilang hub, meron na naman siya na naman ulit. So parang playboy ang dating nung namin. Pero may idea lang ako na ganun yung nangyayari kasi nga minsan nagkakaayaan. Ayan na, nagsisimula na yung pag may alak, may balak. So, may Hokage din, nandun sa kanan si Hokage. So, patay na. Pagka kinabukasan yan, yung validator namin, di na pumapasok. Or sa ibang hub, makita mo, lumobo na yun dyan. Tapos, meron din sila-sila, yung mga management na parang yun yung mga dark secret doon na sila-sila din na nakakaalam na nabibisto namin dahil siyempre araw-araw mo silang kasama. 30 days kasama mo sila, di ba? O ilan yung 30 days sa 1 year? Hindi ka nila gusto mag-off. O di, kita namin kayo na meron kayong ganyang public affection, di ba? Yung mga ganyan. So, hula na namin yan. Sa mga kapwa niyo po na rider, ano lang naman po, tama lang po yung pakikisama niyo po sa isa't isa. Wala naman po parang toxic. Siguro, ang preference ko sa toxic yung talagang bad eh. Sa amin naman, normal lang, ganun. Meron tayong mga hindi natutuwa na mga rider. At meron naman na kaalyado. Ako sa hub namin, may mga kaalyado ako, parang politika no? Pero sa hub din namin, meron ding naiinis sa akin dahil hindi nila ako kilala. Sinasabi nila, mayabang or kung ano man. O ano mang gusto nilang, anong hatred niya meron sila sa akin. Inggit. Pero sabi ko nga, yung mga nakakakilala sa akin, alam nila kung ano yung sinasabi ko. Alam nila yung lumalabas sa bibig ko. Alam nila yung kinikilos ko. Kaya sa mga, yung mga toxic dyan sa amin, hindi ko sila masyadong pinapansin. As life goes on, so meron akong sarili, may priority ako, bahala din kayo. Kung sasabay kayo sa akin, katulad ngayon sa paglaban or pagkamit ng mga karapatan at benepisyo ng mga online platform workers, ako, kumikilos po talaga ako.
parcel delivery rider? Kasi nabanggit niyo po kanina yung mga seminar eh. Okay, magandang question. Paano maging online platform delivery worker? Una, normal processing din naman yan. Wala naman pinagkaiba sa pagiging corporate employee. Ang difference lang na unusual, yung ni-require kami na magpa-register sa ahensya ng gobyerno, which is yung DTI. And then, kumuha din kami ng registration sa BIR. So, yan yung mga agencies or mga government na may ugnayan sa amin. Next dyan, yung LTO. Kasi yan ay may kinalaman sa mga sasakyan, lalo na mga 3-wheel. Katulad namin, mga 3-wheel rider, yung mga ORCR, huli, memorandums, and then DICT. Si DICT, kung tawagin siya namin ay PMEDES, yung Private Express Messengerial Delivery Express Services. Yan yung PMEDES. Under siya ng PRD. Tapos, meron pa kami yung isang agency pa na DOLE na pinakamahalaga. Sa DOLE kasi, nagtataka din ako dyan na meron na tayong batas, meron na tayong labor code. So, meron na rin tayong nabuo ng mga employment laws. Pero kami mga delivery rider, para sa mga hindi nakakaalam, kami po ay wala po kaming general labor standard. Ano yon? Yung 13-month, holiday pay, premium pay, service incentive leave, overtime, tapos wala din kaming security of tenure. Yung kahit tumanda ka na dyan sa pag-deliver mo, di mo na kaya magmotor, bigla ka na lang matatanggal ng walang kadahilanan, katulad na nangyari sa akin. And then, wala yung kulang yung polisiya na sana'y poprotekta sa aming mga delivery rider. Kasi, ang company or ang representative, inuobliga kaming mga rider. Imagine mo lahat ng senaryo sa kalsada. Sunog, baha, lindol, tag-ulan, pumutok ang bulkan, bagyo, anumang kalamidad, nandyan kami sa labas, pinipilit kaming pumasok. Pag pumasok kami, nandyan na yung nasasaksiyan namin, iba, may saksakan, away, meron naman barilan. So, tago na lang din kami kasi syempre barilan yun Wala nga namang mag-deliver ka pa, may binabaril na doon sa kabila. Tapos saksakan. Tapos pag linggo ka pa na duty, nandyan na yung kumakanta ng mga My Way, My Way. Pagkanta ng My Way, mamaya saksakan din yun. Babawasan na naman yung isang tao. O, yun na nakakatakot. Pero sa brighter side, pag Sunday, minsan, may handaan. Alikan na kuya, kakain na tayo. Parang may ganun sila na pakonsuelo sa amin. Pag hindi ka nabigyan ng tip, bigyan ka niya ng pagkain. Or, pag linggo dumating yung galing ng probinsya or galing ng usaan man, inaabutan kami ng pasalubong. Kaya gusto namin yung trabaho namin. Ako gusto ko yung trabaho, napakasarap. Yun nga lang, meron tayong kailangang i-improve regarding sa batas. Yung mga ahensya, sinabi ko na, panawagan ko yan sa inyo na tayong mga delivery rider, kung hindi man kayo mag-agree sa akin na isang gusto ko maging regular worker o kayo gusto niyo maging freelance, dapat ang DOLE makagawa ng polisiya na ito ang dapat kong maging benepisyo dahil ako ay freelancer. Ito naman ang dapat kong maging benepisyo dahil ako ay regular worker. And then i-implement nila yon para mas masaya kami, mas makakapag-perform kami, mas magiging productive kami sa ganung pamamaraan. Ang dami niyo po palang kailangan pagdaanan ng mga sakay ng gobyerno para po maging isang parcel rider po. No? Yes po. Pero sa mga mototaxi, hindi na po nila kailangan yan. Ngayon, ang balita ko kasi active naman ako sa kapulungan. So, pag lumabas by next year yung mga bill na
kailangan na namin kumuha ng prangkisa. Pati kami, sana wag matuloy yun. Makahanap kami ng paraan sa pamamagitan na hindi kami bigyan ng o hindi kami malipat ang delivery rider kasama ng mga mototaxi sa LTFRB. Pero sa aking palagay, total na yan, ang konkretong sagot namin dyan, mga delivery rider ng online shopping platform app, hindi kami mapapasama doon dahil sa mga kasamahan namin na lumaban para sa karapatan. Nandyan po yung, banggitin ko yung, yung mga Supreme Court decision, kung pwede. Nandyan sila Chris Denditi Angkin versus Lazada e-Services. So, nandyan yung mga ganong Supreme Court decisions na makikita nyo sa website. I-google nyo lang. Nandyan din lalabas yung sila Erickson Fuentes. Ganon din ang naging hatol ng korte. Nandyan din si Walter Borromeo na same din, Stare Diseases et Non-Keta Movere. Yun yung mga lumalabas. And then si Michael Malubay na sa Court of Appeals at marami pang iba na sana panawagan ko din, wag po tayong matakot mga kasama, mga online platform workers dahil ang pasya ng kataas-taasang hukuman ay tayo po ay mga regular na empleyado ng online platform app. Tanong ko po kayo, may mga batas po ba kayong gustong mapasa para mapabuti buhay po ninyo? Yes. Pagdating dyan, nandyan yung mga labor advisory ng Department of Labor. Nandyan yung sa Department Order 2001-01 ng DICT. Administrative Order 2001-01 ng DICT. Sa LTO naman yung no need kaming maging public kasi kami ay mga private na individuals o user yung sa pagdating sa registration. Sa LTFRB naman hindi kami required sa franchise kasi wala naman kaming business o prangkisa. Kaya yun yung mga batas na ngayon na tinatalakay na sa Congress at sa Senate na sana mabigyan na ng magandang desisyon na naka-align do sa desisyon naman ng kataas-taasang hukuman na pinanggagalingan din ay ang Labor Code ng Pilipinas at yung aming constitutional right ay ibigay or wag abusuhin. Kasi pag nagawa yon tapos yun ay nagsabay-sabay, siguro masasabi ko na nga po na tagumpay ang mga riders sa mga laban na yon. And yung anak ko or yung anak nyo na kapwa ko mga delivery riders sa ngayon, pwede nyo ipamana yung motor. Sila naman ngayon ang magiging rider. At yung area nyo, ituro nyo na sa kanya. Siya ngayon yung gawin yung kapalit nyo. So, pag pumayag ang company at nakitang qualified siya or sabihin natin, nakitaan ng effectiveness, baka pwede mo siya maging kasama. Since nabanggit niyo po yung mga hardships po tsaka yung mga laban na pinaglaban po ninyo bilang sa rider, kamustahin ko lang po kayo? Kamusta naman po yung working condition po ba dyan sa nagtatrabahuan niyo po? Yung working conditions namin, based on personal experience, andyan na yung hindi talaga maganda pero sabihin ko na, nag-aabono kami. Yan, isa na yan. Tapos, binabawasan kami, dinididakan kami ng hindi namin gusto or wala namang consent. Nandan yung pwersado ka pumasok sa isang buwan, walang off. Tapos, may mga kalamidad, lumilipad yung hero, umilag ka na lang. O kaya bumabaha yung daanan, yung motor mo,
parang submarine yan, diretso pa rin yan. Parang ganon yung mga hardship na nadadaanan. Tapos ang isa pang nakakalungkot bukod dun sa nasusuntok, pag minalas-malas po yung rider po natin ay namamatay on duty. Kaya din po yung sinasabi ko, panawagan ko din sa tatlong ahensya ng gobyerno pa, SSS, Pag-ibig at PhilHealth. Siguro po, dapat may benepisyo po sila kasi kami, baka mamaya hindi naman natin masabi na ang pagiging delivery rider ay sabihin natin na parang pulis yan eh. Risky or deadly minsan kasi andyan yung banta ng kalamidad, ng hirap sa pagdi-deliver, yung tatawirin mo yung isang ilog, tapos siyempre babayad ka ng motorboat o kaya pupunta ka sa kabilang bundok, sisigawan mo siya na parang Tarzan yung dating, yung may echo, andito na yung parcel mo. May mga ganun na memes kasi na lumalabas sa Facebook na ang aakitin mo yung parang Great Wall of China. So ang hirap nun. Kaya sinasabi ko rin na huwag niyong cancelin. Kung parang awa nyo na pag nag-order kayo, make sure na may pambayad and i-receive nyo and due diligence na checkin nyo. Huwag nyo iasa sa amin na ibabalik yan namin or kami tutulong sa inyo na mag-return. Kasi sumusunod lang din po kami sa management. And initiative ko na lang po sa mga area ko. Siguro pag napanood nyo to, tinuturuan ko po kayo kung paano mag-return, refund, and replace. Kasi alam naman natin na minsan yung mga customer natin ay senior na or person with disability katulad ko na minsan walang kasama or walang magturo kung paano mag-undergo ng process. Required po yun na i-process nyo and using the mobile app and then yung kailangan may load. So, isang effort po namin yun na turuan kayo na i-return, pati magbalik, pick upin namin yan na para gumaan yung trabaho nyo kasi nga I considered them as they are technologically challenged pagdating sa using ng app. Kasi ngayon, more on technology, digitalization, nandyan na lahat eh. Kaya sana, ganun din ang gawin ng ibang rider na maging humaba yung pasensya na pag mga is turuan yung customer na maging kaibigan natin kasi hindi natin sila kaaway. At maalala ko din yung mga may hold-upper pala. Minsan sinisafety tayo ng customer o ng buyer, huwag ka mo nang lalabas. Nandyan si Elmong or kung Boeing o naman tawag yun. May doon, ibig sabihin doon, possible threat yun sa atin, sa pera or nakaw, hold up, or sabihin natin na kung ano-ano pa na risk. Kaya po may experience po kayo na nagano na po kayo? Sa hold up? Opo. Yun nga, sinave ako ng customer. Yes, warning. So habang nandito siya, nagme-merienda ako noon. So, hindi ko na pinansin na yun pala ay isang mabuti o kindness ng isang buyer na dapat hindi natin siya awayin. Kasi kung lumabas tayo agad, nakaabang na yung mga lando, yung mga nananaksak pagka hindi ka nagbigay ng ng pera or pag dumaan ka dun sa tulay nila, kailangan may lagay. So, may ganun kami mga rider. Dalawang klase ng hold up. Yung hold up na talagang literal na may namamatay, tapos yung iba naman lumaban kasi kaya namatay, to tinuluyan. Yung iba naman na hold up na ako naman sabi niya na hold up daw siya pero parang parang wala siyang ma-provide na report or hindi niya mapatunayan. Sabi ko, ikaw na bahala diyan kasi siyempre hold up yan kailangan patunayan mo, magbigay ka ng mga police report, mag-undergo ka ng mga processing na dapat. Kasi kung talagang hold up yan, tapos hindi naman pala hold up, wag parang kinuha mo lang yung pera, pinalabas mong hold up, damay kami dyan, yung mga matitinong rider na sasabihin, yung mga rider ngayon na ganito, ano term doon? Hold up me, parang gano'n na term. Kawawa naman kami kasi kami matatamaan kami na
O baka ikaw, ang ma-misinterpret nila, baka ikaw ganun din gawain mo. Mag-hold up ka ng de-declare kang hold up tapos hindi naman pala na hold up. So yun lang, pakiusap ko sa mga kapwa na online platform workers, iwasan po natin yung matukso sa pera. Ngayon nabanggit po kayo na PWD po kayo. Kahit na PWD po kayo, wala pong pinoprovide na tulong po or ano po yung kahit konting benefits tong apps po na to? Sa amin, sa experience ko, hindi naman kasi ako, yes, may yung ibang company nagbibigay ng mga assistance sa mga person with disability na katulad ko. Pero yung iba naman, makakakuha ka ng assistance pag kunyari namatay yung rider on duty. Yun nakakalungkot nga na ang ibibigay lang financial assistance. So bakit financial assistance? Di dapat meron kayong liability, meron kayong responsibility na ang rider nyo on duty, hindi naman siya nung naka-off eh. So dapat sana meron, may ibigay kayong accident insurance, health insurance, magbigay kayo ng sickness benefit, di ba? Yun yung mga kailangan namin sa pang-araw-araw. Kasi hindi naman habang buhay or araw-araw masabi natin na healthy kami kasi overused din yung katawan namin. Kasi minsan, overload yung karga. So, syempre, hindi naman ako si Superman na isang bit-bit, tapon ko lahat yan, ihagis ko lahat yan. Ma'am, tapos na yung deliver. Yung kolekta. Ma'am, hindi na kolekta. So, wala din. Hindi din magiging productive. Or hindi rin tayo mag-excel sa ating larangan na sana ma-measure din natin yung tinatawag natin na improvement. Or sabihin natin na ako ay nag-grow personally. Sa mga ganong pamamaraan mo pa lang, makita mo na mapagmamalaki mo talaga yung work mo kasi passion mo rin siya and then nakakakuha ka ng growth. Ang misconception dyan na sinasabi nila, madali lang ang pagiging delivery rider. No. Ang delivery rider, may mga trainings po yan. Sa comparison lang pagka mototaxi, may assessment skill pa nga yun, yung mag-road test ka, may angkas ka. So, ganun din ang delivery rider. Hindi lang yan basta mag-deliver. And may mataas po ang responsibility and liability niyan. Lalo na pag mga nawala, na damage, or hindi mo nabigay, may kaakibat na amount yan, payment, sanction, and pinaka-worst, termination na hindi nyo ikakatuwa pag kayo ay naging delivery rider dahil iuobligahin kayo from 4 a.m. in the morning until 10 or mag-breakdown ka na. Hindi mo na makayanan. Overfatigue ka. So sa akin, kaya ako nababanggit yun kasi ako, nasubukan ko talaga yung mga ganyan eh. Hindi talaga siya worth it na ipagpalit mo yung health mo dun sa kaunting pera or trabaho na hindi ka naman din papahalagan. In return, mabilis ka nilang i-terminate or isususpend ng walang due process, walang procedural, walang substantive. So, talagang unfair doon. Tingin niyo po ba sa mga susunod na taon na delivery rider pa rin po kayo o may balak po kayo magbalik ng trabaho? Siguro, due to transition, digitalization, gusto ko pa rin balikan yung trabaho ko. Kaya sa company ko na nag-terminate sa akin without due process, sana pag napanood nyo to, maging way to na magkaroon tayo ng pag-uusap ulit. We exhaust natin yung all efforts sana para pag-usapan natin yung mga nangyari na kung pwede naman tayo mag-settle. Kasi ayaw din namin ng may kaaway. Ayaw din naman namin na kami ay nilalamangan, niloloko. Pero doon lang tayo sa parehas. Trabahong parehas, bibigay namin sa inyo. Bakit po kayo na-terminate kung okay lang po sa inyo magkwento? Okay. Na-terminate kasi ako dahil sa proseso na hindi ko naman, wala naman akong nagawang mali. Kumbaga, sinunod ko yung proseso, sinunod ko yung standard, yung operational standard. And then siguro dumating lang sa time na ako ay magpo 4 years na
So, I think lang, presumption ko lang na umiiwas sila sa liability na ang ganito katagal ay dapat na natin silang i-terminate or i-dispose. Kasi nga, meron tinatawag na security of tenure. So, kung mag-ano tayo niyan, mahihirapan sila kasi syempre, ang tagal na namin sa serbisyo, may 9 years pa dyan. Merong more than pa, may 7, may below 5. So lahat kami, imagine mo, tatagal ba kami sa trabaho na yan ng ganong katagal na 9 years? Yung nakilala ko na hindi gusto yung ginagawa niya. So siyempre, parang pag-aasawa yan. Pag hindi mo gusto yung asawa mo, kung pakasa lang kasi para ka nakapreso nun eh. Sa preso nga, lalaya ka pa pag natapos na yung serve. Pag nag-asawa ka, yun na yun, only yun. Parang committed ka, tali. Unlike pag napreso ka, tapos na yung sentensya, laya na. Sa asawa, hindi. Diborsyo ang kailangan nun. So, yun yung mga parang, insight ko lang na comparison na medyo, sana mag-gets nyo yung message na gano'n, na medyo konting may... Bigla na lang po talaga kayong wala po. Exactly. Yes, kaya ngayon, masabi ko na, pero I exhaust all efforts nga. Hinarap ko sila, nag-request ako through Messenger, through Viber, through online, through personal, offices. Lahat po yun. In-exhaust ko lahat ng effort just to come up na masettle at hindi kami magkaroon ng di pagkakaunawaan. Pero sad to say, maganda talaga ang online shopping platform app worker noon. Pero ngayon nag-pandemic, mas lalo ngayong humirap. Kasi nga, imagine mo yung rider, pagkakargay mo ng 5 sako, or minsan makita mo yung motor niya, tad-tad ng malaking kahon. So, risky yun. Tapos ako naman, overload ako, yung tricycle o yung modern tricycle ko, hanggang bubong may karga. So, hindi kaya yun ng isang ordinaryong delivery rider na dedicated and motivated na tapusin yung trabaho, na hindi nakita ng management. Kaya with this channel, sa tulong po na ninyo, sana yung mga delivery riders katulad ko ay lumaban po tayo para sa karapatan, sa benepisyo, at nandyan na po ang desisyon ng Korte Suprema. Wala na po tayong magagawa doon dahil yun ay final and executory na. Tayo po ay considered as regular worker or regular na empleyado ng online platform app. Siguro last message ko lang sa mga kasamahan ko sa Blue, Team Blue. Kung hindi ako kikibo, sinong kikibo? 'Di ba? Kung hindi ako kikilos, sinong kikilos? Yun yung isang hamon ko sa inyo na sagutin nyo, na kung hindi nyo ako sasamahan, hindi kayo makikipag-coordinate. Pinaka last question, pag-isipan nyo mabuti. At the end of the day, pag napanood nyo yung video, isang challenge lang. Yung anak nyo ba o yung mahal nyo sa buhay, pag hindi nagbago ang sistema na ginagalawan natin sa gig economy, gugustuhin nyo ba na yung anak nyo din ay magtrabaho bilang delivery rider? Na katulad natin na walang karapatan, walang benepisyo, and minsan minamalas na aksidente sa kalsada dahil sa mga compliance na hindi naman o sobra-sobra na hindi naman dapat ginagawa sa atin. Yun lang po at magandang araw. Mga kaibigan, malapit na tayong umabot sa 100,000 subscribers, kaya't wag na wag niyong kakalimutan mag-comment, like at i-share ang aming mga video.